Ladies, alam nyo ba na ang mga kalalakihan ay may mga standards din yan pagdating sa pagpipili ng babae na kanilang pipiliin. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga katangian ng babae na inahanap, ninanais ng lalaki sa kanyang babaeng pipiliin na maging katuwang sa buhay. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto ating alamin ang mga ninanais na katangian ng lalaki sa babae na kanyang pipiliin na maging katuwang sa buhay. So, at number 1, eto yung naa-attract siya. Ito na, yung pasok na pasok sa panlasa ng lalaki. Maaring yan ay yung kagandahan ng babae, yung physical na attributes ng babae, yung kaseksihan ng babae, andun na lahat yan. Pero ang mga lalaki kasi, iba-iba rin ang preferences niyan. Kanya-kanyang panlasa yan pagdating sa ganyan. Iba-iba ang pagtingin sa beauty ng bawat babae. So kung ano yung pasok sa panlasa ng lalaki, yun ang kanyang pipiliin. Ito na, yung naa-attract siya. Siyempre, kapag attracted ang lalaki sa babae, yun ang driving force para i-pursue niya yan. At isa yan sa mga katangian na hinahanap ng lalaki na kanyang maging katuwang sa buhay. Mahalaga yung attraction. Yan talaga ang first connection, di ba? Yan talaga ang nag-uugnay sa umpisa. Dapat merong attraction, di ba? So, ayan po, ang number 1. Number 2, ito yung minamahal siya or pagmamahal. Alam nyo, kapag sa usaping panghabang buhay na relasyon, yan talaga ang pinakamahalaga na dapat meron. Ang lalaki rin, sinisiguro niya na mutual ang feeling na nagmamahalan kayong dalawa. Hindi pwede na siya lang ang nagmamahal sa'yo tapos ikaw pala ay napipilitan lang or baka iba yung agenda mo. So yung mga ganyan, pinapakiramdaman din ng lalaki kung totoo ba yung pagmamahal mo sa kanya. Legit ba yan? Yung tunay mong pagmamahal ang ninanais, hinahangad ng lalaki na ibigay mo sa kanya. O, di ba? Kapag ganyan, kampanteng-kampante na siya, now, uy, eto na, yung magiging katuwang ko sa buhay. Kasi parehas na kayong nagmamahalan, di ba? Mutual. It is a mutual feeling, a mutual understanding. Okay? So, ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung family-oriented. Oh, napakadali lang ito kasi tayong mga Pilipino ay talagang mga makapamilya tayo. Family-oriented tayo. Napakahalaga sa atin ang pamilya, di ba? Pero isa yan sa mga hinahangad ng lalaki. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na nagbabago na ang mga priorities ng mga magkakarelasyon. Sa mga dynamics ng isang relasyon ay marami na ang nagbago. At isa dyan, yung iba na ayaw magkapamilya, gusto lang ng partnership in life, ganun. Pero karamihan pa rin gusto na magkaroon ng sariling family. At yan ang isa sa tinitignan talaga ng lalaki na sana yung babaeng kanyang hinahangad ay pareho sila ng goal to build a family. Yung makapamilya, mahirap naman kapag ang lalaki lang ang may gusto ng pamilya tapos yung babae pala ay ayaw, di ba? So dapat same kayo ng goal at parehas kayo na family-oriented. Gustong magkaanak, gustong maging isang tatay, maging isang ina. So ayan po, ang number 3. Number 4, mapagkakatiwalaan. Sakop na nito yung pagiging honest mo, pagiging loyal mo sa magiging partner mo. Kasi paano mo pagtitiwalaan ang isang tao kapag yung mga ginagawa niya ay labag or kontra sa dynamics ng isang magandang relasyon, di ba? So kapag nakikita ng lalaki na mahal mo siya,
na ikaw ay mapagkakatiwalaan, na ikaw ay loyal sa kanya. Hindi ka patingin-tingin kung kani-kanino. Panira yon sa isang relasyon kapag ang isa sa inyo ay hindi kontento at gusto pang maglaro. Napakasimpleng mga hinahangad, ninanais, napakadaling gawin, di ba? So ayan po, ang number 4. Number 5, eto yung marunong ka sa buhay, lalong-lalo na sa bahay. Oh, yan talaga ang isa sa ninanais ng lalaki na sana ay ganito ang kanyang maging katuwang, di ba? Dapat alam mo ang mga bagay na yan. Lalong-lalo na itong mga pagluluto, simpleng paglilinis ng bahay, paglalaba, pagwawalis, yung simpleng mga household chores na yan, dapat alam mo, okay? Mga basic yan eh. Sa isang relasyon na mag-uumpisa at magbibuild kayo ng inyong dynasty, dapat bilang babae, alam mo yan. Hindi pwedeng hindi mo alam. Ano yan, ni simpleng magwalis, maglinis ng bahay ay hindi mo kayang gawin unless na talagang medyo pinagpala kayo sa finances at pwede kayong mag-hire ng napakaraming katulong para hihilata ka na lang dyan at wala ka nang gagawin, di ba? Pero normally, traditionally, culturally, ito talaga yung dapat alam ng isang may bahay, okay? Of course, dapat pareho kayo na nagtutulungan sa bagay na yan, okay? Napakasimple lang yung mga bagay na yan na ninanais ng isang lalaki. Number 5. Number 6, may respeto. Siyempre, bilang babae at lalaki, hindi naman lahat ay nagkakatugma. Meron at meron pa rin kayong mga indifferences or differences. Diba? Kaya ito, yung mga dapat na binibigyan nyo ng pag-unawa sa bawat isa. Dapat nire-respeto nyo ang mga yon. Kung ano yung katangian or yung meron sa partner nyo, bigyan mo yon ng respeto. Huwag mong daanin sa bastusan or sa mga pagpupo na lagi. Yan naman ay napag-uusapan, di ba? So, para maging matagumpay, mag-grow ang relasyon na yan, mahalaga na may respeto ka sa partner mo. O, di ba? At yan lang naman ang isa sa hinahangad ng lalaki sa kanyang magiging katuwang. Simpleng respeto mo sa kanya, gusto niya na ibinibigay mo. At siyempre, bilang lalaki, dapat ka respeto ka rin, di ba? So, ayan po, ang number 6. So, ayan po, ang iilan sa mga hinahangad, ninanais ng lalaki na sana ay meron sa kanilang babaeng gustong maging katuwang habang buhay. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.